Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa linggong ito, magkakaroon tayo ng panibagong series na Define Your God-Given Goals. Ating tatalakayin sa araw na ito ang Ephesians chapter 2 verse 9. Ang sabi rito, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo. Sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya'y nating lakaran. So ayun, sinasabi dito na tayo ay God's masterpiece, na tayo ay ginawa ng sa wangis or sa katulad ng anyo ni Jesucristo. So ayun, sa unang teaching ang sabi rito, purpose, we are God's workmanship. So yun nga sinasabi ko, tayo ay obra maestro ng Panginoon. Tayo ay masterpiece ng ating Diyos. So kumbaga, dahil nilikha nga tayo sa image ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ikaw na tao, ikaw na anak ng Diyos, hindi ka basta-basta lang. Ikaw ay obra maestro ng ating Diyos Ama. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, identity pala. We created in Christ Jesus. So, yun nga, yung identity natin, yung pagkakakilanlan nating mga Kristiyano or mga anak ng Diyos ay parang si Kristo na rin tayo eh. So, kumbaga yun nga, kasing sa wangis ng Panginoong sa Kristo tayo nilikha. So, ang pagkakakilanlan natin ay kagaya na ng Panginoong Jesucristo. So, yun nga, dahil tayo ay nilikha na kagaya ng katulad ng Panginoong Jesucristo, so dapat mabuhay din tayo na kagaya ni Kristo. Mabuhay tayo ng matuwid, mabuhay tayo ng naaayon sa kagustuhan ng ating Ama. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, contribution. We have good works to accomplish. So, tayo, bilang nilikha, bilang obra maestro, bilang project ng Diyos Ama, meron tayong purpose. Meron tayong kailangan matupad or kailangan gawin dito sa mundong ito, na ayun, sabi dito, we have good works to accomplish. So tayo bilang ginawa, bilang maestra, obra maestra, meron tayong silbi, meron tayong kailangang gawin, meron tayong purpose sa mundong ito. Ayun ay gumawa ng mabuti at sundin ang Panginoon. Ganun, ano? So sa application, punta tayo. Paano nga ba natin may apply ito sa totoong buhay? Ang sabi rito, define our God-given goals. So yun nga, sabi ko kanina, meron tayong purpose eh. Lahat ng tao merong kailangang matupad dito sa mundo, and meron tayong mission. So tayo, ang kailangan natin ma-identify or malaman natin yung mission na yon, na kung ano nga ba yung purpose natin dito sa mundo. So kung ikaw engineer ka, dapat mahanap mo yung purpose mo sa office mo, sa workplace mo. Kung ikaw panganay ka, dapat mahanap mo yung purpose mo bilang kuya, bilang ate, ganon. So kumbaga, hanapin natin, magpatuloy tayo sa paghahanap or hanggang sa matagpuan natin kung ano nga ba yung kailangan natin or yung pinaka-mission natin sa mundong ito. So sa ikalawang application, ang sabi rito, define who we are in Christ. Sino nga ba tayo kay Kristo? Sino nga ba si Kristo sa buhay natin? Dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo ay kay Kristo, tayo ay kamukha ni Kristo, tayo ay kaparehas ni Kristo. So dapat namubuhay tayo ng kagaya ni Kristo. So yun, anak ka ng Diyos, anak tayo ng Diyos. So mamuhay tayo bilang anak ng Diyos. So ayun, sino nga ba tayo? So yun nga, sino si Kristo sa buhay natin? So sa ikatlong application, ang sabi rito, define our specific contribution. So
So, ano nga ba yung nako-contribute natin? Ano nga ba yung naibibigay natin sa mundong ito? Sa kapwa natin, sa pamilya, sa kapatid, sa nanay, sa tatay, sa kung sino man. So, ano nga ba yung nako-contribute natin sa buhay nila? Natutulungan ba natin sila na lumago? Nagiging pabigat ba tayo? Nagiging tulong ba tayo sa kanila? So, ano ba yung nako-contribute natin? Dapat magkaroon tayo ng magandang contribution sa buhay or sa ibang tao na nasa paligid natin. So, ayun. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Dito na nagtatapos ang aking devotion. Glory to God. Maraming salamat po.